Ganito ang resulta ng puto cheese, nagka-crack na siya sa ibabaw pati mismong cheese kapag nasusobrahan na ito sa luto. At ganito naman ang resulta kapag sakto lang ito sa luto, hindi nabibiyak ang cheese at hindi rin pumuputok ang ibabaw kaya mas maganda itong tignan. Kaya kung isa ka sa mga ito na laging palpak ang resulta ng puto cheese, panoorin mo tong video dahil para sa to. Sa bowl, ilagay natin ang large egg at i-beat muna natin ito ng mabuti. Saka natin ilagay ang water at vanilla essence, then haluin ulit natin. Isunod na rin natin ang sugar, haluin until matunaw ang asukal. Ilagay na rin natin ang all-purpose flour, powdered milk, baking powder at konting salt, then mix well. Haluin lang natin ito until mag-combined ang wet at dry ingredients. Kapag well combined na, saka naman natin ilagay ang melted butter. Oo nga pala, kapag naglagay na tayo ng melted butter dito sa mismong mixture, wag na tayo magpapahid ng oil sa mga molder kasi papangit ang alsa ng mga puto cheese nyo. So ayan, ilagay na natin ang melted butter at i-mix natin ulit. Salain naman natin ito ng isang beses para maging smooth at mawala ang mga buo-buong harina. Ayan, pakitandaan nyo, dapat ganyan kalapot ang inyong mixture. Kasi kapag malabnaw ang mixture nyo, hindi rin yan aalsa ng maayos. At ayan, pwede na natin itong i-steam. Reminder ulit, bawat salang natin ng puto mixture, kailangan hahaluin ulit natin ito para mag-incorporate ulit lahat ng ingredients. Sa paglalagay naman ng mixture, wag natin itong masyadong pupunuin dahil aalsa pa yan mamaya after maluto. Sa cheese naman, wag masyadong makapal ang hiwa. Dapat sakto lang ang nipis. At make sure na pakulo muna natin ang tubig sa steamer bago natin isalang ang puto mixture. At wag nyo din kakalimutan na balutan ng tela ang takip ng inyong steamer para hindi matuluan ng tubig ang mga puto cheese habang ini-steam. After 10 minutes, check natin kung luto na. Ayan, kapag walang sumamang liquid, it means luto na yan. Pero kapag may sumamang liquid, it means hilaw pa yan, kaya mag-extend ka pa ng cooking time. Ang sarap nito mga kakusina, promise, hindi ako nagbibiro. Kaya pwedeng-pwede nyo din itong ibenta, basta ang creamy niya panalo sa lasa. Ayan, hanguin na natin to. At eto na ang ating finished product. I-try nyo na rin to mga kakusina.